Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas lalong nagiging mainit na usapin pa rin sa ngayon ang malawakang mga anomalya hinggil sa nakawan sa budget ng mga flood control sa bansa na tuluyang nagpagalit sa maraming Pilipino. Isa-isang pinangalanan ang di umano'y mga sangkot ng mga kongresista, senador man, DPWH officials at mga contractors na umano'y mga sangkot sa mga anomalyang ito. Dahilan para sumiklab ang galit ng marami dahil sa bilyon-bilyon na nawala. Ginawang substandard ang mga flood control projects at ang masaklap pa ay mayroong mga ghost projects na inoprobahan, subalit walang proyekto na nakatayo. Kasabay ng mainit na isyong ito ay ang kontrobersiya na usap-usapan pa rin sa ngayon hinggil sa maaaring kinakaharap na paglabag ng Escudero at Villanueva sa Omnibus Election Code noong nagdaang eleksyon. Unang lumabas ang balita na nakatanggap di umano si Escudero ng 30 million pesos mula sa Centerways Construction Incorporated na pinagmamay-arian ni Lawrence Lubiano ng Sorsogon, ang isa sa mga 15 contractors na dawit sa anomalya sa mga flood control projects na pinangalanan ni PBBM. Nakumpirma ang election donation na ito nang humarap si Lubiano sa pagdinig sa Kongreso dahil inamin nitong nagbigay siya ng 30 million pesos kay Escudero noong siya ay tanungin ni Representative Chel Jokno. Subalit ani Lubiano ay sarili di umano niyang pera ang ibinigay niya para sa campaign ni Escudero at hindi galing sa kumpanya ng Centerways o sa fund ng kanyang kinokontract. Isa pa di umano, ayon sa balita ay pati si Villanueva ay nakatanggap din ng 20 million election campaign sponsor mula sa New San Jose Builders and Supply. Naglabas na ng mensahe si COMELEC Chairman Garcia na malinaw umanong sinasabi ng batas na bawal tumanggap ng anumang donasyon ang sinumang politiko sa pangangampanya sa eleksyon, kahit pa sabihin galing ito sa sariling pera o saan man galing. Ang sinumang lalabag dito ay maaring lumabag sa Omnibus Election Code na maaring may parusang pagkakulong ng 7 taon at pagka-disqualify na makaupo sa alinmang government position. Sa ngayon ay wala pa ring inilabas na mensahe dito sa SP Escudero at si Villanueva hinggil sa pagkadawit ng kanilang mga pangalan sa di umano'y election donation. Subalit, una nang nagpahayag dito sina Escudero at Villanueva na bahagi di umano ito ng demolition job ng kanilang mga kalaban sa politika upang sirain ang kanilang pangalan. In the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yon? Kay Senator Cheese po. Escudero. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po, Your Honor. 30 million pesos, yes. Yes, This was during the time that you already had government projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Oh. Your Honor, personally ko po donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual po. Thank you. Itong tungkol kay Cheese Escudero, nasabi natin, wala nang kawala dito si Cheese. Wala nang kawala dito. Ang hirap niya ng lusutan to. Mahirap ng lusutan to. Naalala nyo nag-live ako nito? Sabi ko, wala, patay. Wala nang kawala dito si Escudero. Ngayon, nung una, yung mga paliwanag ko tungkol dito, naiiba sa paliwanag ni Garcia. Tungkol dito sa violation ni Cheese Escudero, yung pagtanggap ng donation galing sa may mga kontrata sa gobyerno. Bawal yun eh. Omnibus Election Code. Ako, ang sabi ko niya noon, mahirap tong lusutan ni Cheese Escudero.
Kaya lang, ang sabi niya noong una ni COMELEC Chairman Garcia, hindi, medyo ang lusot dyan, ang nakadeclare naman na nagbigay kay Chis Escudero, hindi naman yung corporation, kundi yung si Lawrence Lubiano. Na ano yun natural person yun, tao yun. Hindi naman, ang nakadeclare na nagbigay ng donation kay Chis, hindi yung Centerways Construction. Kasi yung Centerways Construction, yan yung may kontrata sa gobyerno. Si Lubiano, si Lawrence, wala naman. Pagamat siya ang may-ari ng Centerways Construction. Pero hindi naman si Lawrence ang may kontrata, kundi yung corporation. Kaya sabi noon nila Garcia, ni COMELEC Chairman Garcia, posible pang lumusot dyan. Kasi iba naman na entity, juridical person naman, yung Centerways Construction. At saka si Lawrence Lubiano, natural person, separate naman yon. Yun yung unang paliwanag niya nila COMELEC Chairman Garcia. Pero mamaya, huwag kayong aalis, ipapanood ko sa inyo, nagbago na ng paliwanag si COMELEC Chairman Garcia. Nagbago na, mga kabunyog. Ang sabi na ngayon ni COMELEC Chairman Garcia, wala namang pagkakaiba kung natural person o juridical person. Kung tao mismo na natural person o kaya yung corporation ang nagbigay, wala, hindi pinag-iiba yan ng batas. Ngayon pa sabi ko, parang nag-iba ng parang nag-iba ng tono si Garcia. Dati, ang sabi niya niyan, iba naman yung corporation kaysa doon sa natural person. Ay ako, nung pilaniwanag ko yan, di ba sabi ko, hindi. Mahirap mahirap sabihin na yung natural person, iba sa juridical person. Pareho naman sila doon, kontraktor Ang may-ari ng Centerways Construction, si Lawrence Lubiano rin Ngayon, mga kabunyog, ang matindi dito, inamin na mismo ni COMELEC Chairman Garcia na hindi nagkakaiba ang natural person sa juridical person. Hindi yan. Pareho yan bawal. Pareho bawal. Mamaya ipapanood ko yan sa inyo. Dinownload namin yung video Pangalawa, ang isa pang sabi, ang pinaparusahan yung nag-donate. Yung nag-donate, yung donor. Pero yung tumanggap, yung donee, yung tumanggap ng donation tulad ni Chis Escudero, hindi yon. Ang pinaparusahan yung nagbibigay ng donation. Ganon yung paliwanag natin ni Garcia. Ngayon, iba na. Nagbago na naman siya. Kaya medyo mga kabunyog, mamaya ipi-play ko sa inyo yung mga paliwanag ni COMELEC Chairman Garcia, biglang nagbago. Dito, ang paliwanag niya na, una, kahit pa natural person yan nagbigay ng donation, liable yan. Kahit pa iba yung corporation sa natural person, pareho yan liable. Tindi na. Pangalawa, lininaw dito ni COMELEC Chairman Garcia na kapwa yung nagbigay at saka yung binigyan ng donation, kapareho sila mapaparusahan. Pareho sila mapaparusahan. Kaya ngayon, ipi-play ko sa inyo mamaya yung video para makita nyo na yung paliwanag ko noon, kasi pag ako nagpaliwanag, parang may duda pa yung, lalo na yung iba dito. Sabi nila, hindi, opinion lang yan ni attorney. Pero ngayon, hindi ko na yung opinion ko noon na kontra kay Garcia, kasi sabi noon ni Garcia, hindi, iba naman yung juridical person sa natural person. Sabi ko, hindi. Kahit natural person, pwedeng maparusahan. O ngayon, iba na. Parang yung paliwanag ko sa kayong kay Garcia, pareho na. Pangalawa, ang sabi natin noon, kapwa mapaparusahan yung donor sa donee, yung nagbigay ng donation saka yung tumanggap. Sabi kasi noon nila Garcia, hindi iba naman ang ang pinarurusahan dito yung donor. Pero dito iba na. Iba na, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ako ngayon, hindi ko, alam nyo naman ako, nung diniscuss ko ito, sabi ko, patay. Patay. Kasi, inamin ni Chis Escudero, nagbigay sa kanya ng donation, si Lubiano. Si Lawrence Lubiano. Inamin niya yun Ang depensa niya lang, si Lubiano naman, in his personal capacity, ang nagbigay. Hindi naman yung corporation na may kontrata sa gobyerno. Yun ang defense nila dyan Ang pangalawa dito, pagdating dun sa Senate hearing, inamin na rin ni Lubiano. Ay, hindi pala sa Senate, sa Kamara.
tinanong ni Chel Jokno, ni Congressman Chel Jokno, Attorney Chel Jokno. Ikaw ba ang may-ari ng Centerways Construction? Yes. Yes, sabi sa kanya. Ang sunod na tanong ni Chel Jokno, may kontrata ba sa gobyerno ang Centerways Construction? Yes. Nagbigay ka ba ng donation sa isang politiko sa eleksyon? Sabi niya, yes, noong 2022. Kanino ka nagbigay? Chis Escudero. Oh, yan na. Wala na. Hindi na kailangan dito ng marami pang usapan. Inamin ni Chis Escudero na tumanggap siya ng 30 million. Inamin na rin ni Lubiano na nagbigay siya. So ano pang ebidensyang kailangan mo dyan? Wala na. Ngayon, bakit nadamay dito sa title natin si Villanueva? Posibleng makulong at di na uli makahawak ng pwesto sa gobyerno sina Escudero at Villanueva. Ay, si Villanueva ganun din eh. Noong 2022 elections, dineclare niya sa kanyang sose na tumanggap siya ng campaign contribution. Nakalagay doon, 20 million. Saan galing? New San Jose Builders. Ay, yung New San Jose Builders, pag-aari yan ni Acusar. Ang daming proyekto niyan sa gobyerno, housing at iba pa. Kaya dito, ang linaw na kaagad ng mga ebidensya dito sa dalawang to, itong mag-partner na ito, si Chis Escudero sa Villanueva. Ha? Mga kabunyog. Kaya medyo mabigat ito. Mabigat. Kasi hindi na nila matatakasan yan. Ang papatunayan mo lang naman, tumanggap ba sila ng campaign contributions panahon ng eleksyon? Dineclare yan ni Chis Escudero sa kanyang SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures 2022. Notarized, sinumpaan niya yon na talagang nakatanggap siya. Ganun din si Villanueva. Notarized din, subscribe, sworn. Yan. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang sunod na tanong, sino ang nagbigay? Ang nagbigay kay Chis Escudero, Lawrence Lubiano, Centerways Construction. Ang nagbigay naman kay Villanueva, New San Jose Builders. May kontrata ba sila sa gobyerno? Yes. Yung Centerways Construction, mga flood control at infrastructure. Ang New San Jose Builders naman, may kontrata sa housing. O di kompleto na. Ang linaw na ng mga ebidensya. Ang linaw na ng ebidensya. Anong ikakaso? Reynaldo Gonzales, violation, election offense. Election offense ang kaso niyan. Violation of Section 95C of the Omnibus Election Code. Violation of Section 95C. Ito na, panuorin na natin. Dati kasi, yung mga paliwanag ko, iba kay Garcia. Ngayon, pareho na kami. Nagbago na ng paliwanag si Garcia eh. Ito na. Panuorin na natin. Iba lamang ho kami dahil mainit po ang issue ngayon ng flood control projects. May mga lumutang na ho ng mga contractor na naging donor pala ng mga kandidato. Meron na ho bang umuusad na investigation, sariling investigation ng COMELEC kung ano man ang posibleng liability po ng contractor at nung tumanggap ng donasyon, kung meron man? Sa pagdinig po kahapon sa Kongreso, doon sa amin, Higing donor ng kandidato, bawal po ba yon? bawal po kasi sa omnibus election. Sistema ng kontraktor sa mga proyekto ng gobyerno nagiging donor ng kandidato. Bawal po ba yon? Bawal po kasi sa Omnibus Election Code, yung Section 95, letter C, at nagsasabi na ang mga kontratista ng pamahalaan, serviceman o public works na kontratista ay bawal magbigay ng donasyon sa mga kandidato o partido politikal sa panahon ng halala, lalo na tumatakbo yung mismo mga tao ngayon at maaari ma-impluwensyahan ang kanila pong mga pagdidesisyon dahil nga sa sila ay nakatanggap ng donasyon mula sa mga nangongontrata sa pamahalaan. Sa kahuli-hulihang paragraph po no Section 95, O yan mga kabunyog, narinig nyo. Bawal. Bawal. Violation of Section 95, paragraph C of the Omnibus Election Code. So election offense yan. Ngayon ang sunod na tanong,
Yun bang receiver, yung tumanggap, yung tumanggap ba ay mapaparusahan din? Yes. Yes. O, pakinggan nyo ito. Mula sa mga nangongontrata sa pamahalaan. Sa kahuli-hulihang paragraph po no Section 95 na aking binabanggit, kahit po yung receiver o yung tumanggap ay liable sa pagtanggap doon sa mismo mga kontratista na yan. Opo, kahit chairman ng eleksyon ay nangyari 2022 pa, pwede pa ring habulin ng COMELEC hanggang sa ngayon pong taon na ito ng 2025? Yes po, ang prescriptive period po ng tinatawag na election offense ay 5 taon pagkatapos ito ay makumit. So kung 2022 po ito, 2027 pa ang magiging prescriptive period ng naturang election offense, and therefore meron pang jurisdiction ang Commission on Elections, so pwede pa itong ma-file bilang isang kasong kriminal. Ay anong posibleng liability? O yan kahit na 2022 pa nangyari yan, hindi pa prescribed. Ibig sabihin, pwede pa rin i-file bilang election offense. At ang election offense na yan, may pagkakakulong yan. May pagkakakulong. Kasi criminal offense yan. Ilang taon ang pagkakakulong? 1 to 6 years. Ngayon, aside sa pagkakakulong, mayroon pa yung accessory penalty. Ano yung accessory o dagdag pena na penalty? Madidisqualify ka na tumakbo. Hindi ka na pwedeng tumakbo o humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Perpetual disqualification from holding any public office. Aside sa kulong ka ng 1 to 6 years. Yan yun. Nung tumanggap at nung nagbigay? Parehas po, at ito po yung election offense classified, at kung sakasakali, ang kulong po nito ay 1 hanggang 6 na taon. Ay, isang mabilis na lamang po, Chair. O yan malinaw mga kabunyog, mga kababayan, yung nagbigay at yung binigyan. Nag-iba na ng paliwanag si Nag-iba na ng paliwanag si Garcia, ang linaw na, katulad na ng paliwanag natin. Dati kasi iba Ang sabi niya, iba yung corporation sa natural person. Dito hindi na. Pareho na, may pananagutan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, kung seryoso lang na ipapatupad ang batas, wala nang lusot si Chis Escudero, wala nang lusot sila Villanueva dyan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ngayon ang sabi ni ang tanong ni Argo, di ba attorney, iba yung owner sa corporation? Itong sagot dyan ni Ako kasi sinagot ko na yan Pero ito naman ang sagot ni dyan. Ito. Plenaryo na ng Kongreso. Parang hindi ako sanay. Hindi ako sanay na low-bat si Hindi, Chairman. nasa mid lang. Chairman, si Alvin to Sir Alvin, magandang umaga. Makitanong na rin kay Johnson. Ano sabi mo doon yung donasyon? Bawal pala yun. Contractor, di ba? Contractor, tsaka yung tumanggap, bawal pala. Kung sabihin niya, hindi, nagdo-donate naman ako not as a contractor but as a friend. Paano yun? Alam niyo po, ang nakalagay kasi sa Section 95C, natural or juridical person. Hindi naman sinabing must not be a friend or must not be a family member. Natural or juridical person. So, ibig sabihin, pwede namin interpret yun na kahit ikaw ay kamag-anak mismo nung mismong kandidato, nagbigay ka ng donasyon, ang klasifikasyon, hindi yung pagiging kamag-anak. Kung hindi, ang pinaka-importante, ikaw ba ay kontratista sa pamahalaan. So ibig mo sabihin hindi pwede ilusot. Kasi baka yun yung sabihin ng iba dyan na hindi, nag-donate yan dahil kumpare ko yan Hindi naman dahil kontraktor o may kontrata siya sa gobyerno. Nakadinig na po tayo ng ganyang klaseng maaaring depensa. Nasa amin po ang pagpapasya, Sir Johnson, Sir Alvin, kung i-consider namin na yan pa rin ay violation ng naturang tao. Sapagkat kung siya ay kontratista, kahit panganak, halimbawa, tapos kontratista, ay hindi po ba makaka-influensya pa rin yan sa desisyon ng mismong naturang kandidato, lalo na kung siya ay mananalo. Chairman, paano po yun? May umamin na tumanggap pala ng donasyon mula sa kontraktor. Yun po, kasama po yun sa aming nalagay na listahan sa 31 na nakita namin. At syempre, alam niyo po, wag muna tayo magbibigay ng konklusyon.
Oh, napanood nyo mga kabunyog, mga kababayan, Argo. Oh, tama ba ang, 'di ba ganyan din yung mga paliwanag ko noon? Ha, Argo? Ganyan yung mga paliwanag ko noon eh. Kaya lang, nung dati kasi iba ang paliwanag ni Comelec Chairman Garcia. Dati kasi ang paliwanag niya noon, hindi, iba ang juridical person, ha? Iba ang juridical person o corporation sa natural person. Oh, ay yun ang depensa ni Chis Escudero eh. At sa ni Lubiano eh, ang depensa nila, personal capacity naman na nagbigay si Lubiano, hindi naman as corporation. O pero narinig nyo na. Oh, narinig nyo na. Ganun yung paliwanag natin noon. O at least ganun na rin ang paliwanag ni Comelec Chairman Garcia. Oh, napathumbs up si Argo eh. Oh, oh, sabi ni Sampaguita, sarili niyang pera or company money, pareho din yon. He's the owner of the company. Oh, tama, di ba? Ang daling intindihin eh. Oh. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kung talagang ipapatupad ang batas, malinaw naman ang batas. Yung nag-donate sa kayong receiver, pareho liable. Ha? Kahit pa yan corporation or natural person, pareho yan. Oh. At ano ang parusa? Makukulong ng 1 to 6 years. Additional na parusa. Ano, hindi na pwedeng tumakbo sa eleksyon o humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. O yan. Di ba? Ano bang nangyari kay Villanueva? Ano bang nangyari kay Escudero? Eh di ba tumanggap sila ng donasyon? Di ba? Yung bang mga nagbigay sa kanila may kontrata sa gobyerno? Yes. Ang linaw-linaw eh. Kaya nung una nga, pinapaliwanag ko na yan. Kaya lang si Comelec Chairman Garcia kasi noon, nung una, iba yung paliwanag eh. Kaya nung nagpapaliwanag ako, sabi ng iba, hindi attorney, iba yung paliwanag ni Comelec Chairman Garcia. O ngayon, yan na yung latest na paliwanag niya. Eh di ba pareho na kami ng paliwanag? Pareho na kami ng paliwanag eh. Kaya, posibleng makulong at di na uli makahawak ng pwesto sa gobyerno. Sina Escudero, Villanueva at iba pa. Ha? Kaya lang, sinabi rin naman ni Garcia. Sabi ni Garcia, magdidepende yan sa interpretation namin sa Comelec. Yan lang. Yan lang. Kung paggalawin na naman nila Escudero at Villanueva ang kapangyarihan nila, koneksyon nila, ano ito mga kabunyog? Pero nakita nyo naman eh. Nakita nyo yung paliwanag, rinig nyo naman, napanood nyo yung paliwanag. Ha? Kaya ako, natutuwa ako na yung dati kong paliwanag na dati, may mga nakikipagtalo pa sa akin noon eh. Sabi nila, hindi, pakinggan mo si Comelec Chairman Garcia. Sabi ni Comelec Chairman Garcia, iba yung natural person sa juridical person. O ito na, malinaw na. Pangalawa, hindi daw ang tumanggap, hindi daw yan parurusahan. Ang may kasalanan daw dyan, yung nagbigay. O yan, o ito na. Pero dito sa napanood ninyo, ang linaw-linaw na ng paliwanag. Tama na. Ang gagaling na ng mga argumento nyo. Sabi ni Eli sa Kayanan, bakit? Saan ba galing yung pera kung personal man? Di ba sa kinita rin yun ng kontrata sa gobyerno ng korporasyon? Kaya lang yun na nga. Ang open, doon, yung problema doon, may opening na sinabi si Garcia. Sabi ni Garcia, magdidepende yan sa amin sa Comelec kung paano namin i-interpret yung batas na yan. Pero sabi niya, yung interpretation ko na yan yung interpretation ko ng batas. Kaya ano to eh, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ito talaga dapat ipatupad itong batas na to. Kasi malinaw naman ang intensyon ng batas. Sino man na may kontrata sa gobyerno, korporasyon man yan o natural person, ay hindi dapat mag-donate sa kandidato para hindi ma-impluwensyahan. Ang ano dyan hindi dapat na-i-impluwensyahan ang mga nakaupo sa gobyerno. Ang problema, inamin ni Villanueva, tumanggap siya ng 20 million galing sa New San Jose Builders. Yung New San Jose Builders na yun, ang daming kontrata nun sa gobyerno eh. Kay Acusar yun, yung dating secretary ng housing, si Acusar. Tapos yung kay Chis naman, yung kay Lawrence Lubiano, yung Centerways Construction, marami ring kontrata yan. Lalo na sa Sorsogon.
Doon pa lang ang laki, ang linaw na ng koneksyon eh. Saan ba nakakuha ng maraming proyekto yung Lawrence Lubiano na nag-donate kay Cheese? O doon sa Sorsogon. Doon sa Sorsogon. Saan ba ang lugar ng mga Escudero? Di Sorsogon. Doon pa lang ang dali na ng koneksyon eh. Ha? Oh, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, posible talagang makulong at di na uli makahawak ng pwesto sa gobyerno sina Escudero, Villanueva at iba pa. 32 na corporations na, 31 daw na corporations na yan. 31 corporations na ang involved. Oh. Okay? Oh, sige ha, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Sana nakatulong itong ating paglilinaw sa isyong ito. Magandang araw sa inyong lahat. As far as you know. Sa pag government yung na mga nabid po namin nasa I think from 2022 to 2020 nasa 80 po. More or less Yes around po, more or less 80 po. projects. Yes po. Thank you. Saan-saan lugar itong mga proyektong ito? More on Bicol po. Bicol. Yes, po. Where in Bicol specifically, sir? Sorsogon, Your Honor. Meron kayo sa Sorsogon. Yes po. Meron din po kayo sa ibang mga lugar sa Bicol? Yes po. Depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Can you recall the places aside from Sorsogon? So, may Kamsur din po. May depende po sa napapanalunan po namin. Pero mostly in Bicol po. Yes, you have some in Albay. Is that correct? Yes po, yes po. 2001, I think. Some in Camarines Sur. Yes po, yes po. Also some in other provinces like Cebu and Masbate. Yes po. Yes. Now, of those 5 places you mentioned, Albay, Camarines Sur, Cebu, Masbate, and Sorsogon, alin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon. Yes po. Out of the 80 plus or more or less projects, how many do you have in Sorsogon? Pwede ko po i-check sa record muna, Your Honor. But To be exact. ballpark figure. Sabi nyo, ang pinakamarami ay doon sa Sorsogon. Yes po. Siguro mga 30 po, Your Honor. I think. More or less. I was checking the website of Sumbong sa Pangulo. Yes po. Ang nakita ko po doon, umaabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Di ko po sure. I-check ko po, Your Honor. Ulit. But you're sure that most of your projects came from or are located in Sorsogon? Yes po, Your Honor. Now, you were named as... let me just rephrase that question. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila at ano ang kanilang posisyon? Po. Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po ngayon sa isang bayan sa Sorsogon po. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Sorry. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Maliban Brother ko doon. po, city councilor din po sa Sorsogon. Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron pa ba kayong ibang kamag-anak Wala na po. nasa government? Sa pagkakaalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last 2 cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national,
sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor.